Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, gobyerno mas humusay na pagdating sa issue ng food security ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Moratorium sa electricity bill sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, hirit ni Pangulong Marcos Jr. sa Energy Regulatory Commission. Agriculture Department nagbabala sa mga lalabag sa Price Act sa mga lugar na nasa state of calamity. Mahigit 1.6 million inaasahang dadaan sa mga pantalan ngayong undas ayon sa Philippine Ports Authority. At loans sa GSIS maaari nang gawin online. Una po sa ating mga balita, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginagawang hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa problema ng kagutuman sa bansa. Yan ang binigyan din ng Pangulo sa isinagawang sectoral meeting sa Palasyo kasama ang DSWD. Ayon sa Pangulo, on track ang pamahalaan sa pagtulong sa mga nakakaranas ng kagutuman sa bansa. Lalo na't mula sa dating 1 milyon, bumabaraw ng 300,000 o 300,000 ang bilang ng mga pamilya noong nakaraang taon ang itinuturing na food poor families dahil sa implementasyon ng food stamp program. Dahil dito, palalawakin pa ang naturang programa sa 300,000 na household beneficiaries sa susunod na taon at 400,000 naman sa 2026 na sakop ang 10 rehiyon at 22 probinsya. Sa pinakauling tala, aabot na sa mahigit 180,000 ang beripikadong benepisyaryo ng naturang programa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Energy Regulatory Commission na magsagawa ng pag-aaral kaugnay sa pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng kuryente, partikular na sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa Bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Malaki ang pinsalang iniwan sa bansa ng paghagupit ng Bagyong Christine. Kabilang sa naapektuhan ay ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng bansa. Kasunod nito, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na madaragdagan pa ang pasanin ng mga apektadong individual, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kaya ipinag-utos niya sa Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralan ang implementasyon ng temporary relief sa pagbabayad sa kuryente ng mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Sa isang statement, sinabi ng Pangulo sa ERC na agarang pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa singil ng kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity mula ngayong buwan hanggang Disyembre. Dapat din anyang ipatupad ang staggered o paunti-unting pagbabayad sa naturang mga buwan kung kinakailangan. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi pa rin ang hakbang na ito ng pamahalaan para matulungan ang mga naapektuhan ng kalamidad. Tuloy naman ang pagsisikap ng National Electrification Administration o NEA na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na malubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Katunayan, mula sa 2.1 million household connections na naapektuhan sa kabuuan, nasa 500,000 kabahayan na lamang sa ngayon ang sinisikap nilang maibalik ang supply ng kuryente. Ayon sa NEA, sa Pangasinan, 168 mula sa 192 barangays ang may supply na ng kuryente. Sa Batangas, 76.2%. Sa Naga, 76% ang na-energize na. Sa Iriga naman, 54% pa lamang ang naibabalik at ipinatutupad pa rin sa ngayon ang manual shutdown sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. Sa Albay, 62% ng household connections ang nasuplayan na ng kuryente, habang 92% naman daw sa Catanduanes. Normally, assessment will come in after full restoration, but we have initial data in these affected areas. It already runs more or less approximately at 50 million and counting. Kasi mahihirapan pang i-assess dun sa mga lugar na lubog pa sa tubig. But in any case, tuloy-tuloy naman ang aming pagtulong at pag-augment ng pagpapadala ng mga additional manpower, additional boom trucks to fully help the affected areas restore electricity.
Sa ngayon, nagpadala na raw ng 40 team sa Albayang NEA para tumulong sa restoration efforts doon kahit hamon pa rin sa ngayon ang ilang lugar na lubog sa tubig. Tiniyak naman ng NEA na may linya ng kuryente ang critical service establishments gaya ng hospital, evacuation centers, ports at iba pa. Safety will be an issue here not unless and until mawala ang mga tubig to make sure na safe ang pagre-restore ng electricity. Yun lang ang magiging balakid sa atin, ano? But rest assured that all distribution assets that will be used are already on standby. Mula sa PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Isinusulong ng mga kongresista ang pagtatayo ng large-scale water impounding facility sa Bicol Region para makontrol na ang mga pagbaha. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Isinusulong na ni House Committee on Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang pagtatayo ng large-scale water impounding facility sa Bicol Region para makontrol na ang mga pagbaha sa rehiyon at matugunan ang kakulangan sa tubig tuwing dry season. Ayon kay Ko, kung maisasakatuparan, malaki ang maitutulong ng inisyatibong ito hindi lang para sa climate resilience ng rehiyon, kundi maging sa food security. Una nang pinabulaanan ni Ko ang akusasyong may bilyong piso umanong flood control project ang Bicol at nilinaw na ang tinutukoy na 61 billion pesos funding sa rehiyon ay hindi lang para sa pagkontrol ng baha kundi para rin sa pagtatayo ng mga gusali, ospital, eskwelahan at pagpapagawa ng mga kalsada. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang relief efforts ng Ako Bicol Party List para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, katuwang ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa Camarines Sur, ibinahagi rin ni Congressman El Rey Villafuerte ang bayanihan at pagkakaisa ng iba't ibang grupo para makapaghatid ng tubig at relief goods sa mga nasalanta sa bayan ng Minalabak. Pero maging ang mga taga Metro Manila na naapektuhan din ng bagyo, nakatanggap din ng tulong. Nasa higit 850 pamilya sa Muntinlupa City ang nahatiran ng relief packages ng Tingog Party List kahapon sa pangunguna ni Congressman Jude Asidre, katuwang ang House Speaker's Office. Sa San Juan City naman, nagkasarin sila ng relief payout. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tiniyak ng Department of Agriculture na mahaharap sa parusa ang mga negosyanteng mapapatunayang hindi sumusunod sa Price Act. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Nagbabala si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mariing ipatutupad ang Price Act na nagpaparusa sa mga nagmamanipula ng presyo. Sa harap ito ng nananatiling mataas sa presyo ng bigas sa mga palengke sa kabila ng executive order na nagpabawas sa taripa ng inaangkat na bigas. Posible rin irekomenda ng DA kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapataw ng price ceiling kung mapatutunayang labis ang presyo ng produkto. Batay sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 41 hanggang 63 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga palengke. Pero dapat nasa 45 pesos lamang umano ang presyo kung totoo ang sinasabi ng ilang importer na ibinabana nila sa 38 pesos ang kada kilo ng bigas. Sa ginawang konsultasyon kasama ang mga importer, rice retailers ang itinurong nagbibenta ng mataas sa presyo ng bigas. Dahil dyan, pupulungi naman ni Tiu Laurel ang mga pangulo ng mga pinakamalalaking palengke sa Metro Manila para alamin ang ugat ng problema. Magsasagawa rin ng random inspection sa mga palengke para makakuha ng price data at magsasagawa ng nararapat na aksyon para tugunan ang problema. Babala ng DA, sakaling mapatunayang sobra-sobra ang presyo ng mga pangunahing produkto, parurusahan ang sangkot sa price manipulation, profiteering at kartel. Posibleng maharap sa hanggang 15 taong pagkakakulong at magbayad ng hanggang 2 milyong pisong multa ang mapatutunayang lumabag sa Price Act. Siniguro ni Tiu Laurel Jr. na susolusyonan ang issue at hindi hahayaang magdusa ang maraming Pilipino dahil sa kasakiman ng iilan. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.
Makabagong kagamitan ang dala ng Makati City Disaster Risk Reduction and Management Office na nagtungo sa Bicol para mapabilis ang pagtulong sa mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jumalin Doctolero ng PIA-NCR. Tumulak noong nakaraang linggo pa Bicol ang mga tauhan ng Makati City DRRMO, bitbit ang ilang makabagong kagamitan para sa mabilisang relief and rescue operation. Sa direktiba ni Mayor Abby Binay, layo ng grupo na agarang magpadala ng mga trained and experienced personnel mula sa Makati DRRMO upang tumulong sa rescue operations sa Bicol region na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon kay Mayor Binay, mahalaga ang mabilis na pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Nasa 27 na tauhan ang unang na-deploy ng Makati kasama ang kumpletong kagamitan para sa water search and rescue. Dala ang mga rubber boats, steel boats, high-angle search and rescue equipment at mga personal protective equipment. Lula ng 4 na rescue vehicles, ang mga rescue personnel ay may dala ring 2 basic life support ambulances at isang counter truck para sa sigurado at mabilis na pagtugon. Tumugon din ang Makati Rescue Team sa mga bayan ng Lemery at Cuenca sa Batangas. Nagpadala sila ng karagdagang 22 search and rescue personnel kasama ang 3 response vehicles, isang rescue truck at isang ambulansya. Idineploy din ng grupo ang isang mobile kitchen na naghatid ng mainit at masustansyang pagkain sa Cuenca, Batangas. Mula kahapon, nasa mahigit 149 individual na ang na-rescue mula sa munisipalidad ng Milaor at Gainza. Nagpadala rin ng Makati ng 899 food packs at 1,000 water bottles para sa evacuees ng Talisay, Batangas. Siniguro rin ni Mayor Abby Binay na handa ang kanilang mga tauhan na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mabilis na makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Mula sa PIA-NCR, ito si Jumalin Doctolero para sa Balitang Pambansa. Samantala, huling namataan sa silangang bahagi ng Tuguegarao City, Cagayan ang Bagyong Leon. Taglay nito ang hangin na nasa 150 kilometro kada oras. Sibol ng hangin na umaabot ng 185 kilometro kada oras. At kumikilos sa kanluran hilagang kanluran ng bansa sa bilis na 10 kilometro kada oras. Makakaranas ng bagyo ang probinsya ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Abra at Isabela. Pag-ulan na may malakas na bugso ng hangin naman ang mararanasan sa Lambak, Cagayan, Cordillera Administrative Region, Ilocos Sur, La Union, Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. Samantala, ang Metro Manila, Visayas at natitirang bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may pabugso-bugsong pag-ulan. Sa Mindanao naman, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang mararanasan dulot ng localized thunderstorms. Susunod sa Balitang Pambansa, mga roadworks sa SCTEC sinuspinde bilang paghahanda sa Undas 2024. At pag-a-apply ng loan sa GSIS, pwede na online. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, makakakwentuhan natin ngayong umaga. bagong kaalaman, Hoping for the success. hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Engineering Division, Administrative Assistant, Audio Operator, Broadcast Operations Technician, Camera Operator, CCU System Technician, Musical Spinner, Studio Light Operator, Technical Director, Vision Mixer, TOC Technician, Uplink Technician. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph.
Ngayong nalalapit na undas, sinuspindi muna ang mga ginagawang pagsasaayos at rehabilitasyon sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ang detalye sa balitang pambansa ni Shane Frias Velasco ng Philippine Information Agency Central Luzon. Shane? Magagamit na ng mga motorista ang lahat ng mga linya sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX at kadugtong nitong Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Ngayong inaasahan ng malaking bilang ng mga bibiyahe sa mga lalawigan ng gitna Tilagang Luzon para sa paggunita ng undas. Ayon kay Luigi Bautista, Pangulo ng NLEX Corporation, suspendido muna ang mga ginagawang rehabilitasyon at patuloy na pagsasaayos sa nasabing mga expressways. Ipagpapatuloy na lamang ito matapos makaluwas na muli sa Metro Manila ang mga nagsiuwi sa mga lalawigan sa Nobyembre 4. Kabilang sa mga proyektong suspendido muna ay ang rehabilitasyon ng road surface ng mismong NLEX, konstruksyon ng 3rd Candaba Viaduct mula Pulilan, Bulacan hanggang Apalit, Pampanga, at ang rehabilitasyon ng mga malalaking tulay sa NLEX, partikular na ang tulay na bumabaybay sa Angat River sa Pulilan, Pau sa lungsod ng San Fernando, at Abacan sa lungsod ng Angeles. Nag-abiso rin ng NLEX Corporation na patuloy na padadaanan sa mga motoristang paluwas sa Metro Manila ang natapos ng bahagi ng 3rd Candaba Viaduct sa bahagi ng Pulilan. Samantala, aabot sa 753 na mga karagdagang bus ang nabigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang makabiyahe sa mga lalawigan hanggang Nobyembre 10, 2024. Kabilang sa mga biyahe na nadagdagan ang mga papunta ng Baliwag sa Bulacan, Olongapo sa Zambales, Cabanatuan sa Nueva Ecija at Apalit at San Fernando sa Pampanga. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Shane Frias Velasco para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Shane Frias Velasco. Suportado mga Barangay Information Officer sa Cotabato ang pagpapalakas ng paghahatid impormasyon sa mga barangay. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Shahana Duerme Mangasat ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant. Suportado ng mga Barangay Information Officer ng Bayan ng Magpet sa lalawigan ng Cotabato ang hakbang upang mas palakasin pa ang paghahatid ng mahahalagang impormasyon sa kanayunan. Kamakailan, aktibong nakilahok ang 32 Barangay Information Officer sa isinagawang town hall meeting na pinangunahan ng Philippine Information Agency 12. Maliban sa pagpapabatid sa mga partisipante ng kanilang mahalagang papel bilang mga kawani ng pamahalaan, sumailalim din ang mga ito sa pagsasanay sa pagsusulat para sa social media. Nagpasalamat naman si Liza Baquilios, isa sa mga partisipante, sa pagkakataong mas mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan bilang mga Barangay Information Officer. Malaki talaga yung tulong kay kami mismo ang mga nasa public servants sa barangay. Mapadali ang ipaabot sa kanila ang gusto nilang malaman sa aming barangay. Hinikayat naman ni Ivy Cervantes, ang DILG Municipal Local Government Operations Officer, at kinatawan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga sa naturang aktibidad ang mga partisipante na makinig at matuto sa aktibidad. We are very, very thankful na i-pilot ninyo ang Magpet, aning mga Barangay Information Officers Network o BOIN, PIA Grassroots Communication Effort with the Barangay Information Officers in key Mindanao provinces. I-embrace natin siya ang activity na kani dapat na ako'y makuhaan, ako'y matunan. Pag-process niyo dapat kung saan ako pag-apply sa akong barangay. Paano ko makatabang sa mga tao sa barangay. Dapat niya na always ang atong mindset para always na motivated sa ato ang trabaho. Mula sa Philippine Information Agency SOC Sergeant, Shahana Duerme Mangasal para sa Balitang Pambansa. Naglunsad ang Government Service Insurance System o GSIS na Multi-Purpose Loan o MPL Light Program upang matulungan ang kanilang mga miyembro na mapunan ang mga hindi inaasahang gastusin. Ayon sa Philippine News Agency, maaaring humiram ang mga miyembro ng 5,000 piso hanggang 50,000 piso na may mga opsyon sa pagbabayad mula 6 hanggang 24 na buwan. Ang mga interest rates ay 6% o 7% batay sa taon ng serbisyo.
Kasama sa loan ng isang beses na insurance fee na ibinabawas agad at walang bayad para sa maagang pagbabayad para sa mga gumagamit ng MPL Flex. Binigyan din ni GSIS President Vic Veloso na ang programang ito ay nag-aalok ng abot-kayang solusyon pinansyal. Ang aplikasyon ay maaaring gawin sa pamamagitan ng GSIS Touch app at ang mga aprobadong pondo ay makikredit sa loob ng 3 araw. Pilipinas, 57 days to go at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.